Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang kapinoy. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo sa Radio Pilipino. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Tao po! Bangon na kayo, at sasamahan na kami sa susunod na isang oras sa ating po namang paghatid impormasyon, balita at kaakibat niya ng ating po namang pagtalakay sa mga balitang pangkabuhayan. Si Engineer Clay, si David Galapon ang akin ang kasama ngayon, mga kaibigan. At syempre pa kami magkakatuwang hanggang mamayang alas 6 para po naman sa aming panggigising sa inyo regularly every morning, Mondays to Friday. Dito po naman sa ating palatuntunang pangkabuhayan, ang Asenso Agrinegosyo. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay gitla lupad dyan sa ating mga nakikinig at nanonood abroad. Alam namin kayo ay naka-tune in ngayon at nakamonitor sa ating po namang podcast sa pamamagitan ng paglalagon sa ating po namang website, mga kaibigan, www.radiofilipino.com. At naka-live na rin tayo sa ating mga social media platforms. Nandiyan ang Facebook, i-search nyo lamang ang Radyo Filipino. Kaya hindi naman sa ating YouTube channel, Radyo Filipino, mga kaibigan. At himpapawid sa inyong mga harapan ang aking pagmumuka sa ating po namang podcast today. Maghatid kami ng tuloy-tuloy na mga balita ngayon, ano? Siyempre pa, doon sa mga nagpaparaan ng kanilang messages sa akin sa pamamagitan ng Facebook. Sensya na ho, nahack po yung aking Facebook. Kaya't sa ibang kaparaanan na lang kayo magbigay sa akin ng mensahe. Maaari siguro i-text or sa Messenger. Yan ang kagandahan pag maraming mga platform, ano ho. Ewan ko ba, may mga taong gigil na gigil doon sa aking Facebook account. Napupugian. Napupugian ba sa akin yung nakatingin sa akin dyan? Hindi mo natataway mama.
Kaya't pala marami akong nakasabayang mga deboto ng Black Nazarene at sila yung mga nakasuot ng tawag nito, mga granating damit. Yung, ano ba ang Tagalog sa granate? Yung parang pulang kulay dugo. Yan, sila ho ay nakasabayan ko yan. At yung iba, pumupunta yan, nakatapak. At yung iba naman, yung mga devotees talaga ng Black Nazarene. So, sasamahan nyo kami at sisimulan natin ang ating balitaan ngayong early morning. Edwin Eusebio Ascenso, Agri-Negosyo. Habang kayo nagbabangon na ho, mga kaibigan, at kasama na natin ang mga regular viewers natin, sila Ka Irene de la Paz, sila Maylene Arciosa. Uy, may bagong pasok tayo, si Kaboboy Tadem. Boboy Tadem, nanonood ngayon live sa ating po namang podcast. So, magandang umaga po sa inyong lahat at simulan natin ang ating mga pangunahing pagsilip sa mga headlines ngayong early morning ng Friday, mga kaibigan. Nakakalungkot sapagkat hanggang ngayon yung ating pamahalaan ay aligaga dun sa ginagawa po namang pag-ayuda, pagtulong at sakali man ay makuha sana ng buhay ang ilan sa ating mga kababayang marino na dinukot daw ng mga Houthi rebels sa karagatan. Dahil nga po sa pangyayaring, alam niyo naman, marami pa rin mga pirata. Mayroong ilang mga seaman ang nadukot ng nasabing mga pirata, hinostage. Anyway, ilan pa rin sa mga karagdagang pangpaksa ng impormasyon at mga balita. Ihimayin natin yung mga pangunahing impormasyong ating nakakalap ngayong early morning para po naman kahit kayo tinatamad magbasa, at least may tagabasa kayo. Yun daw ang papel namin ngayong mga podcaster at broadcaster. Sapagkat yung balita talagang nakalitaw na ngayon sa atin, nakabulaga na sa atin yung mga pangunahing balita sa pamamagitan ng ating mga modern gadgets. Kaya lang, ang nagiging problema ng iba, tinatamad magbasa. Kaya may mga broadcaster nila. Kayo na mag-broadcast niyan habang kami naman ay makikinig or di kaya manonood at magbibigay ng mga kaukulang inputs dito sa mga nangyayari sa atin. Kumikilos na nga ang gobyerno para iligtas yung 17 mga Pinoy na hostage dyan sa Yemen. Batay ho dito sa report, tiniyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginagawa ng kanyang pamahalaan ng lahat. Ito'y para matiyak ang kaligtasan ng 17 mga Pilipino na mandaragat na hostage ngayon ng rebelding Houthi dyan po naman sa Yemen. Ayon kay BBM, labis na pinapahalagahan ng pamahalaan ng kaligtasan ng nasabing mga Pilipino, yung 17 Pinoy na nakipag-ugnayan at nakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa kanilang mga counterparts dyan po naman sa Iran, sa Oman, sa Qatar at maging sa Saudi Arabia para sa anumang update. Regular ding nakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa pamilya ng naturang mga hostages. Edwin Eusebio Ascenso, Agri-Negosyo. Ilagay natin ang ating sarili doon sa kalalagayan ng pamilya. Siyempre, talagang hindi mapapakali yun at isip ng isip, lalo pa yung kanilang mga mahal sa buhay, asawa, anak, mga magulang. Kaya't alam ng Pangulo yung kalagayan ng nasabing mga pamilya. Inagaw ng mga rebelding Yemeni ang cargo vessel na Galaxy Leader at kinuhang 25 mga crew. Yung mga crew members niyan, kabilang 17 Pinoy bilang pagganti daw sa ofensiba ng Israel sa Gaza. Ayan, nadadamay na tayo sa gulo nila. Isipin ninyo isang malaking barko, ang karamihan sa kanilang mga crew ay mga Pilipino. Ganyan ho gagaling ang mga Pilipino kahit saan Yan sa larangan ng maritime. Ang mga Pilipino ang isa sa mga paborito ng mga foreign shipping companies at kinukuha dahil nga sa masipag at dedicated sa kanilang mga trabaho. Nakakalungkot nga lang at ngayon ay nadadamay na tayo sa mga pangyayaring ganyan, mga kaibigan. Ilan pa rin po sa mga karagdagang paksa na mga impormasyon at balita habang tayo'y nagkakaugnayan pa rin sa Himpapawid. Mamaya yung ating mga balitang pangkabuhayan at the Midst of our program. Of course, pati yung ating mga panayam. Pero kailangan nyo rin malaman definitely yung mga balitang pambansa at ilang pang mga anggulo ng mga nangyayari sa ating bansa. Inihikayat naman ng ating Vice President Sara Zimmerman Duterte ang Kongreso
na respetuhin, sundin yung tinatawag na non-cooperation policy ni Pangulong Bongbong Marcos sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa war on drugs na ipinatupad ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasunod na rin ito ng ginawang pagtalakay ng Kongreso sa isang resolution na humihikayat sa pamahalaan na makipag-cooperate, makipagtulungan sa ICC investigation. Ipinaalala ng Vice Presidente, Vice President Sara, na siya rin kalihim ng Department of Education na una nang sinabi ng Pangulo noong Hulyo na ang anumang investigasyon na isasagawa ng International Criminal Court ay isang panghihimasok sa internal matters ng Pilipinas at bansa sa ating soberenya. Sinabi rin anya ng Pangulong Bongbong Marcos na tapos nang makipag-usap ang pamahalaan sa ICC at tulad ng sinasabi noong umpisa pa lamang ay hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court. Baka kayo may mga pupuntahan. Better yet, habang ako'y nagbabalita dito, huwag nyo na kaming pagkatitigan. Huwag nyo na ako sabayan sa pagbabasa. Ay gawin na ho ninyo yung mga dapat na gagawin. Maliligo, mag-iinit ng tubig, huwag sasangag ng bahaw na kanin. O ano man ang iyong pinagkakabalahan mga kababayan. Ano? Gawin nyo ho yan, ilakas nyo lang ng konti yung volume. At ako na ang bahala sa paghatid balita. Kasama ang ating mga kabahaging tagapag-ulat, siyempre pa, ang maghatid balita dyan ng ating lagi ng kabahagi every morning. Pagdating ng unang quarter ng alas 5, ang ating kabahaging si Tony Sandoval mula dyan sa DCLT Lucena. Tony, good morning! Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong technical para sa mga high-value crops growers sa lalawigan ng Quezon. Isa na rito ang matagumpay na sinagawang training on citrus production sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon sa inisyatibo ng Office of the Provincial Agriculturist sa pamamagitan ng High-Value Crops Development Unit. Tinalakay ang katayuan ng produksyon at merkado ng kalamansi at dalanghita sa Quezon, ang mga tama at bagong pamamaraan sa pagtatanim. Ganon din naman ang suliranin at plano na mas makatutulong na mapaunlad pa ang industriya at bawat miyembro ng samahan. Kasabay ng pagsasanay, dinaos din ang pagpupulong na dinaluhan ng 26 na magtatanim ng kalamansi at dalanghita sa pangunguna ng Provincial Citrus Focal Person at SBDCP Unit Head, kasama ang mga pangulo ng bawat samahan sa iba't ibang bayan na naglalayong mapalawak ang taniman at mapataas ang produksyon sa kanilang mga nasasakupan. Mula dito sa DCLT Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa Panig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Tony! Alam mo, Tony, yan nakikita ko na ngayon dyan sa may area ng plaza ng Manila Cathedral. Yung ginagawa nilang pagtabas diyan sa mga naglalaki ang mga sanga ng puno. Paaliwalas na yung harap, yung patio ng katedral. At nakakakita na rin ako ng unti-unting paglilinya ng mga Christmas lights. So tama yung ating pagtantiya, Tony, na probably mga unang araw o unang linggo ng papasok na Disyembre ay magliliwanag na dito sa Intramuros, Manila. Magbabalik kami ni Engineer Claycy, mga kaibigan. Tapos na ang ating unang quarter. At syempre pa, kailangan lang ang ilang mga reminders, ating mga institutional ads. At the same time, para ho naman kami ay makapag-break din dito. With Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Thank you, DJ Mac! May magbagong ka na rin, ha? Bagamat ikaw ay sigaw na sigaw sa akin every morning, kinakailangan tayo magkasabay na haharap sa pagsikat ng araw.
nagtatrabaho pa tayo doon sa mga pumapasok sa atin ng mga tanggapan, opisina, ano man ang inyong mga aktibidad. Good morning, Kalito Magsalin, kay Willinda Hener. Kapwa naririto at nakikinig sa atin. Nagpapabati din si Willinda Hener dyan sa Kipton. At yan daw yung nasa second floor ng CFO Shops. Ano man yung binabati ni Willinda, at least na sampapawid natin. Punta na Intramuros, bibigyan daw ako ng kape. Binigyan ako ng kape dati ni Kalito Magsalin. Pinamigay ko rin doon sa aking pinsan sapagkat yung aking coffee maker ay nabasag. Nangangailangan ako ng panibagong coffee maker. Anyway, December na, no? Magde-December na. Babahanan naman yung mga exchange gift na ganyan. Mag-isip ng inyong mga aktibidad ngayong araw. Siyempre pa, kaingat lamang doon sa mga papalabas na ng kanilang tahanan at patungo na sa mga trabaho, on the way na, at kasama tayo dahil ang kanilang bitbit ay ang kanilang mga telepono. No? Samantala, dahil nga ho sa food security ay ang food security ay partikular nakadepende sa agrikultura, sa pagsasaka. Yan po ngayon mga kaibigan ang sabi nga ay hindi maitatangging kinaharap at kasalukuyan at kinaharap na dapat pagtuunan ng pansin ng marami po sa atin. Nasa bansa natin ngayon si Miss Claire Huang, ang Taiwan Agricultural Ambassador, kasama yung mga kabataan para ho naman makipag-ugnayan sa ating mga kabataang magsasaka din, sapagkat nais nilang bigyang pansin at bigyang diin na ang kahalagahan ng susunod na henerasyon ng mga magsasaka. Itong si Miss Claire Huang ay isang batang Taiwanese agribusiness student na nakibahagi sa 2023 Taiwan Youth Agricultural Ambassadors Program, at naniniwala sila na ang mga kabataan talaga ngayon ang may mahalagang papel para kaharapin, ituloy ang sektor ng pagsasaka na kinasasawaan ng marami nilang kaidaran, kanilang mga kabatch, wika nga, no? Naku, huwag ninyong kalilimutan yan sapagkat yan ay napakahalaga. Diyan tayo mabubuhay. Good morning kay Urban Farmer, mga kaibigan. Ito ay isa sa ating matagal ng kaibigan at kasama sa mga coverages, hindi lamang dito sa Luzon, kundi hanggang dyan sa as far as Visayas at Mindanao. Lagi kong nakakasama yan si Urban Farmer. Ano bang pang first name ni Kuya Urban? Ang kanya kasing call sign, Urban Farmer. At nakapanood, siguro kaka-scan niya ng kanyang cellphone, nakita ho tayo dyan sa Facebook Live. Paunahin pa rin sa ating mga paksa ng impormasyon ngayong early morning. Ate Julie Panganiban Ugay, good morning. At ito'y napansin ko si Julie sapagkat mahilig tataya ng loto yung kanyang esposo na si Paring Raul. Wala pa tumatama doon sa 649. Mga kaibigan, wala pa rin nanalo. Tinignan ko yung ticket ko, mamaya hindi ko pa nakikita wala pa rin nanalo dyan sa 649 lotto draw. Umaabot na ngayon sa 170 million. Ngayon na naman ang kwentuhan ng sa barberia. Ano daw yan? Kakabigin na naman daw yan. Kakabigin na naman daw yan ni BBM. Laging ganun sinasabi pag may nanalo, iisa, no? Sana tamaan ng swerte, hindi nga lang naman isa. Kasi kadalasan, yung mga malalaking premyo, natutumbok ng mga nag-iisang milyonaryo. Ako, I will attest to you, ladies and gentlemen, na totoo ho yung binibigay yung premyo. Sapagkat once upon a time, tayo ho naman ay nakapaglingkuran din at naging staff din ho tayo ng PCSO. At once upon a time, kaharap din ako nung minsang ibigay yung cheque sa pamamagitan noon ng ating masipag na general manager way back then sa katauhan ni Attorney Ferdinand Joy Rojas II. Mga kaibigan at lahat ng mga nakikinig dyan sa atin sa ating mga provincial affiliate stations, yung karamihan sa kanila ay nakahook up po sa atin through podcast. Mga kaibigan, yung kanilang mga internet ay naka-log on sa atin ngayon kasama natin sa ating podcast. Yung ating mga nakikinig at sumusubaybay, yan po naman sa ating mga Radyo Filipino station worldwide. At habang kayo ay nagbabangon na rin ngayong early morning, magandang umaga sa mga taga Davao. Ang gandahang balita, yan ho sa area ng Davao, may isang grupo o isang taxi company ang magsisimula na hong kumulekta ng bayad sa kanila
Hindi sa pamamagitan ng cash, cashless na ho ang gagawin diyan sa kanila. Ibig sabihin, through cellphone at yung tinatawag na digital process. Mabuhay Taxi, isa sa mga pinaka matagal ng taxi operator diyan sa Davao, ay ilulunsad yung pangunahing 50 units na kanilang black-colored taxi na mayroong QRPH, mga kaibigan. At itong Philippines QR Code Standard at for modern digital payments. Pag kayo'y pagkababa ninyo sa taxi, yung inyong cellphone, di ba, may mga QR code. Tatapat nyo na lang doon, babayaran nyo na. Paano yung tip? Kasama na yata doon, yung dadagdagan mo na lang kung ano. Parang pag ako ay sumasakay dyan sa dalawang motorcycle service, mga kaibigan, nahilig ako sumakay dyan sapagkat mabilis eh. Yun nga lang, medyo sabi nga ba, delikado dyan. Conforme naman siguro. Nasabihan ko yung mga motor boy, dahan-dahan lang tayo brad ha, mabigat ako at saka tapos ang nauuso pang mga motor na gamit, yung mga maliliit na motor lang. Kaya lang sabi ko, huwag tayong pasingit-singit. Ako na nagsasabi dun sa motor. Pero sabi nga, mga kaibigan, ang disgrasya, di mo naman masasabi. Kaya kinakailangan bukas lang ang ating isip at lagi lang mag-iingat. Babalik ho kami ni Engineer Crazy. Makalipas lang ho ang ating patalastas, mga kaibigan. Edwin Eusebio Ascenso, Agrinegosyo. Edwin Eusebio Ascenso, Agrinegosyo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Ngayong tag-ulan, iwasan ang nakamamatay na sakit na dengue sa pamamagitan ng Search and Destroy. Panatilihing malinis ang kapaligiran, sirain ang pinamumugaran ng mga lamok at kitikiti. Self-protection measures. Ugaliing magsuot ng mga damit na poprotekta sa mga kagat ng lamok. Seek early consultation. Kung may lagnat ng 2 araw, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility. Say no to indiscriminate fogging. Makipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa kanilang fogging activities. Mag-4S laban sa dengue. Isang mensahe mula sa DOH at sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio Ascenso, Agrinegosyo. Alamin natin ang latest mula sa ating congressional reporter na si Mar Rodriguez. Mar, go ahead sa iyong report. Lusot na sa deliberasyon ng committee level sa Kamara de Representantes ang panukalang batas na magbibigay ng akses sa mga mahirap na pamilya para sa abot kaya at disenteng kabaong at funeral services. Batay sa House Bill No. 102 o ang Affordable Casket Act na inihain ni Deputy Speaker Duke Frasco, lahat ng funeral parlor ay dapat tiyaking available ang disenteng ataol na hindi higit sa 20,000 piso ang halaga. Sa pagdinig ng House Committee on Trade and Industry, napagkasundin na ang price cap na 20,000 pesos ay hindi lamang kabaong kundi kasama na rin dito ang funeral services. Sa sandaling may sabatas, sakaling walang available na murang kabaong at na sertipikahan ng barangay o social worker na indigent ang namatay, uobligahin ang punerarya na magalok ng mas mahal na presyo ng ngunit hindi pa rin lalampas sa 20 pesos ang babayaran nila. Ang sino man lalabag dito ay pagbumultay ng 200,000 hanggang 400,000 pesos o maring i-revoke ang business permit o lisensya ng kanilang punerarya. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Alright, pero manong balita mula sa ating congressional reporter na si Mar Rodriguez. Alright. Salamat. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating po namang paghahatid impormasyon at balita.
At tayo nasa highlight na ng ating program. Sabi nga nasa climax na ho tayo ng ating po namang 1-hour program. Ganitong oras ay nakikipag-ugnayan tayo sa mga taong bahagi ng ating palatuntunan at advocacy. Mga kasama ho natin dyan. At minarapat nating makipag-ugnayan ngayon dyan sa Ban Toxic Philippines at alamin natin ngayon yung kanilang mga isinasagawang activity sapagkat as we all know, this coming week, itong darating na Biyernes in particular at susunod ng mga araw ay December na. Magkakalat na ngayon dyan ng mga kutakot na mga laruan, mga plastic toys, mga Christmas lights, decorations, etc. At syempre, yan ho'y minadaling mga gawain, minadali na mga, sabi nga, naghahari mo ng pabrika. Lalo-lalo na ng mga kaibigan nating Chinese na magaling sa ganyan. Pero alamin natin, ano ba ang cause effect nito doon sa mga mamimili? Ano ba mga bagay na dapat nating alalahanin? Si Tony Dizon, ang toxic campaigner ng Ban Toxic Philippines ay nasa linya natin. Gandang umaga sa iyo, Tony. Good morning. Thanks, Sir Eddie. Ano ang ating panood at tagapakinig. Tony, ano ang inyong mga isasagawang programa ngayon so far bukod dito sa information disseminations na ating sinimulan ngayon? Alam naman natin na papalapit na talaga yung kumbaga hindi na natin talaga mapipigilan. Papalapit na yung holiday season dito sa atin at kapansin-pansin na rin talaga na halos naglalabasan na yung iba't ibang mga klase ng mga produkto, panregalo. Pangunahin nga dyan yung mga laruan at kaya yan yung isa sa patuloy natin na binabantayan. Kamakailan, naglabas tayo ng ilang mga babalat sa ating mga consumer, lalong-lalo na dito sa mga plastic toys. Tama yung binanggit mo kanina, no? Yan yung isang pinagtuunan natin dahil nga sa kapansin-pansin din na halos mas marami yung plastic toys ngayon. Medyo yung iba nga dito ay talagang halos mura na lang talaga. Yung iba ay mga naka-bargain pa. Kaya tayo ay nakibahagi sa isang pag-aaral. Nagpadala tayo ng mga samples natin dito, Sir Edwin, galing na Pilipinas, dito sa 10 bansa na kung saan ay halos, kumbaga iisa lang yung karakteristik ng mga laruan na pinadala natin. Tapos ito ay dinaan sa isang laboratory analysis. Dahil dito kasi sa atin, Sir Edwin, napakamahal po magpa-laboratory ng ganitong klase mga produkto. Kaya po tayo ay nagpadala ng samples at itong mga samples na to, nakakalungkot sabihin ay talagang sobrang tataas ng mga chemicals na nakita. Ano ba yung mga particular na chemical, Tony? Ano yung mga particular chemicals na sangkap niya na maaaring makaapekto higit lalo pa doon sa ating mga toddlers, sa ating mga batang alaalaga na mahilig sa laruan? Itong mga laruan na ito, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ay ito po ay yung mga tinatawag natin na mga squeaky toy. Ito yung mga malalambot na plastic, madaling hawakan. Tapos ang target market kasi nito, kadalasan ay yung mga toddlers, yung mga 3 and below. Oo, yung mga batang Tony, yung mga batang gumagapang pa lamang, nangingipin pa lamang, nangangatigilagid. Isinusubo pa yan ng mga bata, kinakagat-kagat. At tama po yun, kaya nga yan yung talagang pinagtuunan natin ng pansin. Namili tayo pareho, no? Namili tayo sa mga pampublikong pamilihan at namili rin tayo dun sa mga tawag nito, mga mall. Kasi may marami rin mga tinda sila. Kaya itong mga plastic toys na to, katulad ng nabanggit ko, napakatataas na chemical. Ang pangalan po ng chemical na to ay yung tinatawag na short chain chlorinated paraffin. Ano po ito grupo ng iba't ibang klase ng mga chemical na pero ang nakakabahala dito, itong chemicals kasi na ito ay matagal nang ipinagbabawal sa loob ng isang tratado, yung treaty na ang pangalan ay yung Stockholm Convention. Bakit po pinagbawal ito? Kasi hindi po ito katulad lang nung nababanggit natin na LED na kung saan sa pintura natin nakikita o di kaya mercury dun sa mga bottom cell batteries. Ito po ay mismo doon sa kumbaga materyales na ginamit para lumambot itong mga plastic.
Ibig sabihin yun talagang mismong materialis na siya. Ang sistema po kasi, ang chemical po na ito, Sir Edwin, ay tinatawag na POPs o persistent organic pollutants. Ibig sabihin po, halimbawa, nagamit ng ating anak, nahawakan, dumidikit po talaga ito, sumasama po talaga siya sa balat. Mm-hmm. Tapos po kung naisubo pa, yun, may expose na kagad yung bata sa chemical na to. At dahil nga persistent siya, ibig sabihin po kahit po ito halimbawa masira, ano ba yung kadalasang ginagawa ng ating mga kababayan, itatapon po natin. May epekto po kagad sa environment o sa ating kalikasan once ma-expose po itong chemical na to kasama pa ng iba pang mga basura. Kaya ganun po ka-delikado ang chemical na to, kaya nga po sinama ito doon sa listahan ng mga kumbaga binabantayan ng mga klase ng chemical. Ang nakakalungkot lang, Sir Edwin, dito sa bansa kasi natin, hindi po ito regulated. Kaya yun po yung dahilan kung bakit nung pagkatapos po namin mailathala yung resulta nung pag-aaral na to ay nagpadala na po kaagad tayo ng kopya sa dalawang importanteng ahensya dito sa atin, yung Food and Drug Administration at maging po ang Department of Environment and Natural Resources. Alright. So, siguro, kinakailangan din yan na dapat binigyan nyo rin ng kopya yung ating mga mambabatas para at least right and there ay maipagbawal nila, makapagbanglakas ng panukala para agad mapigil yan. Alam mo, napakahirap na hindi mo naman nakikita yung kalaban na yun. Hindi yan katulad ng mga plastic, hindi yan katulad ng mga plastic na tao na sa ngiti pa lang alam mo ng plastic eh. Tama po. Tama yun, Sir Edwin. At maganda nga po yung suggestion ninyo. Nagkataon lang siguro mas binigyan natin ng pansin itong mga regulatory agencies para nga sa kaagaran na aksyon. Pero ikakatwiran kasi sa inyo, wala namang batas para dyan eh. Kaya nasuggest ko sa iyo, better yet, iakik niya sa mga mambabatas natin para magkaroon ng law o batas na pwede nyo ipang-counter dyan sa mga yan. Tama po yan. Hayaan niyo po, padadalan po natin ng kopya, lalong-lalo na yun sa Committee on Health, sa Kongreso, at maging po siguro sa mga senador natin. Yan, definitely. Alright, Tony. So, bukod dyan, ano pa ang mga dapat na paalala ninyo sa ating mga nakikinig ngayon? Go ahead. Unang-una po, dahil nga sa halos marami na ang namili ng mga decorations. Alam naman natin, naghahanda na talaga para sa nalalapit na Kapaskuhan. Ang matagal na po nating ipinanawagan na mas maging maingat yung pagbili natin ng mga Christmas decoration at maging yung Christmas lights dahil nga sa nakitaan natin ito ng napakatataas na lead content at yung cadmium na isa pang klase ng chemical. Ang hirap lang, Sir Edwin, dito sa mga pamilihan kasi natin, ang iba dito kasi ay hindi properly labeled siya. Oo, so kayo ba dyan, masasabi natin na puro smuggled? Correct po kasi pwede nga po talaga natin i-kategorya siya na ganyan dahil nga sa una hindi kompleto yung product information, hindi natin alam kung saan ito galing. Bagamat may mga nakasulat na in foreign language pa nga yung iba, mahirap po kaya nga po ipinanawagan natin as early as September pa lang ay lalong-lalo na yung mga agencies natin na meron kasi po halimbawa yung pagdating sa mga Christmas lights, ang nangangasiwa po niyan ay ang Department of Trade and Industry. Sila rin yung nagre-regulate po niyan dahil yan ay pasok po dun sa tinatawag na Philippine National Standard o may PNS po yan. Dun sa PNS po, malinaw na sinasabi, ang lahat po ng Christmas light ay kailangan iparehistro sa kanila. Ikalawa po, kailangan po yan ay merong taglay na etiketa o yung TS mark na tinatawag o di kaya yung ICC sticker. Ibinibigay po ito dun sa mga rehistrado lamang na mga manufacturers or company na gumagawa nitong mga Christmas lights. Kaso pati yata yung mga sticker na pinepeki rin Tony. Tama po yun. Kaya nga mahalaga na maging maingat lalong-lalo na po yung mga Christmas lights, Sir Edwin, dahil nga sa alam naman natin pag medyo peke po ang ating nagamit ay baka magdulot pa ito ng sunog
Kaya nga kaisa natin yung Bureau of Fire Protection, lalo na sa panawagan ng ganito. Ayun na nga, ang pinakamaganda dyan, hanggang may araw pa at may oras pa, makipag-ugnayan na kayo dyan sa ating Senado, sa ating mga senador para at least, kung di man makabalakas ng batas, through resolutions, ay agad nilang maipalabas yung paalala na yan. Maraming salamat po at asahan po ninyo Sir Edwin ay papadalan po natin ng kopya o makikipag-coordinate po tayo dito sa ating mga legislators. Alright, thank you Tony at bukas ang ating program hanggang bago matatapos ang taong ito dahil marami kayong mga advocacy pagdating ng December. Thank you sir. Opo, marami pa po. Abangan po nila kami, subaybayan nila kami sa aming social media account para po sa mga iba pang mga ilalabas pa po natin na mga babala. Paalala sa ating mga kababayan. Ano ba yung inyong social media account para masilip? Ban Toxics po, i-search nyo, i-type nyo lang po yan, i-search nyo sa Facebook, i-follow nyo po kami at i-like at kung meron man po kami mga impormasyon na tingin ninyo ay makakatulong sa ating mga kababayan, ay i-share na rin po ninyo. Alright, so panghulin na lang, yung Ban Toxic, wala pa kayong naisasamang individual na tao dyan, mga toxic na person? Iniiwasan po natin. Naku, Tony, napakahirap niyan. Ako'y merong ilang mga kilalang ganyan eh. Napaka-toxic. Thank you, Tony. Maraming salamat, Sir Eddie, at mabuhay po ang iyong programa. Tony Dizon, ang toxic campaigner ng Ban Toxic Philippines. Diba lagi ho niya na maririnig ninyo pag mayroong mga nagkakaroon ng diskusyon, alitan, yung mga magpartner, kundi man mga magkakaibigan, yan yung naririnig ang plastic mo. Ayun, yun ho kasi yung composition ng plastic, yung mga toxicity level ng kanilang mga sangkap. Kaya ngayon, pag ugnay-ugnay na natin, bakit sinasabi, ang plastic mo naman, napaka-toxic mo naman. Yun mga kaibigan, suggestion ko kay Tony, isama yung mga toxic Hindi daw saklaw yan, mga laruan lang sila. Habang, ito nababanggit ko kanina yung cashless payment dyan sa mga taxi sa Davao City. Dyan sa Iloilo, ganun na rin. Cashless payment na rin doon sa kanilang terminal market ang ipinatutupad mga kaibigan, yung digital payment diyan sa Iloilo City. Meron silang Palen-QRPH. Ayun, sa palengke, pag mamamalengke ho kayo, no? Karamihan doon sa kanilang mga establishment at yung mga stalls doon ay equipped na ng mga tinatawag nating QR code para hindi nagagamit ng pera. Mukhang doon na nga umuwi ng ating po namang modern technology ngayon na tinatawag nating cashless payments. Yung iba nga dyan meron pa mga nagkalat ngayon ng mga tulisan. Yung mga kababaihang tamad na ginagamit ang kagandahan. Naku, daming tumatanggal sa mga lalaki, no? Ite-text ka. Gusto mo, padala mo na lang ko ng GCash. At sasayaw ako sa harap mo. Naman ang magaling. Nawala ng trabaho yung mga nandiyan sa Alibangbang. Yung pinupunta ni DJ Mac, nawala ng trabaho. Ang detalye mula kay Jade Ahero ng DXSP1 FM Surigao. Jade, magandang umaga. Go ahead. Magandang umaga, ang Coast Guard Station ng Surigao del Sur kasama ang 50th PCGA Squadron ay matagumpay na nagsagawa ng outreach program sa mga bata sa ilalim ng pangangalaga ng Bislig City Social Works and Development or Home for the Boys na matatagpuan sa Forestry Village, San Roque, Bislig noong araw ng Sabado. Ang aktibidad ay alinsunod sa pagdiriwang ng Coast Guard District Northeastern Mindanao 4th Founding Anniversary na may temang CGDNEM at 4, Navigating Towards Caragas Sustainable Governance. Nakatanggap ang mga bata ng mga masustansyang pagkain at hygiene pack. Nagsagawa rin ang istasyon ng ilang laro na may mga papremyo na nagdudulot ng saya at kaligayahan sa mga benepisyaryo ng mga bata. Ang aktibidad ay naglalayong magdala ng pag-asa at gumawa ng pagbabago sa mga bata lalo na sa mga nangangailangan ng espesyal na pangangalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga pangunahing pangangailangan at pag-angat ng kanilang psychosocial health. Mula dito sa Surigao del Norte, J.D. Mahero ng DXSP1 FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino. Alright, thank you for that news, Jade Ahero. Gising na rin si Gina Santiago. Bumabati ng magandang umaga, Kuya Edwin, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig.
Thank you, Gina. And of course, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, sa huling items natin na nais kong pagtuunan ng pansin, medyo ang China ay naging vocal at naglabaso ng kanilang statement kaugnay nitong ginagawa nga hong mga girian dyan po sa West Philippine Sea. Kung tawagin nila South China Sea, kung tawagin natin West Philippine Sea, akin yan, amin yan, ganyan. Nag-aangkinan yung dalawang bansa. Ano ho? Siyempre, sa pamamagitan niya ng ating mga pamahalaan ng China at pamahalaan Pilipinas, pero mukhang nagpapakita naman ho ng tatag ang ating Pangulong Bongbong Marcos na manindigan dito sa ating teritoryo. At ang sinasama ng loob ng China, kaya ho naglabas ng statement ng China, ay yung lumilitaw na pakikisimpatya ng Amerika sa Pilipinas. Ano ho? Ibig sabihin yung naglabas ng statement ng Amerika na anytime, any moment, handa itong magbigay ng tulong. Kundi man anumang tulong na kakailanganan, logistic or firepower dito sa ating Philippine Coast Guard, sa ating Philippine Navy, gagawin ng Amerika. Bagay na parang ikinairita, parang nainis, parang nakakaramdam ng pagkainsulto ang China. At ang sabi ng China, itong usaping nangyayaring ito ay sa pagitan lang natin. Huwag kayong maghanap ng simpatya ng ibang mga bansa, higit lalo ng Amerika, sapagkat may pupuntahan tayong di maganda. Yun ang nakakatakot, ano ho? Yung ating mga pamahalaan sa our government and China government, sana mapagtanto ninyo na bagamat kayo ang mga kinatawan, kayo ang mga nangangasiwa, bigyan ninyo ng konsiderasyon yung inyong mga mamamayan, sapagkat higit lalo pa pag nagkaroon ng ganyang mga alitan at digmaan, ang kaawa-awa dyan ay yung mismong mamamayan na nakasaklaw ng naturang bansa. Ano? Alam mo, walang nagwawagi sa gera, kundi yung mga malalaking bansa na gumagawa ng mga armas pandigma. At ayaw na ayaw ng Panginoong may kapalian. Ano? Ay, gising na raw yung mga taga-barangay 581, Zone 57, diyan po sa Sampaloc, Maynila. At gising na sina Kagawad Glo Campusano, dating sekretary ng barangay 581, Zone 57. At mukhang pinagkakapi na si Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin. Wari ko'y kumari yan ni Ate Dada. Habang kayo'y nandyan sa inyong mga mesa, as usual, ay ni-imagine ko lang na kayo ay nakaupo ngayon dyan sa inyong mesa o sa sala, sa kusina, hawak ang inyong mga tasa ng kape, no? At kumakagat ng pandesal na puro hangin ng laman. Nararanasan nyo ba yung kakain ng pandesal? Ang pandesal, bago nyo kainin, lamukusin nyo. Ano? Para lumabas yung hangin. Pag hindi, puro kabag ang aabutin ninyo. Mabuti na lang may ilang ilang bakery na honest sa paggawa ng kanilang mga pandesal. Hindi hangin ang laman. Pero malakas makabusog yun, yung hangin ng laman. Anyway, sa ilang pa mga pangunahing pagsanang impormasyon at balita, ang ating po namang mga kinatawan ng MMDA ay very much active ngayon. Digit lalo pa dahil nakikita na hindi naman gaanong naramdaman yung mga transport strike dahil sa pagiging aktibo din ho ng ating mga local government units. Nakita ninyo kahalagahan pag kayo ay handa at nandyan yung inyong mga kagamitan, logistic na ipagkakalob sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nangamasahe o libreng sakay. Kaya hindi gaanong nagtagumpay din yung tinatawag nating transport strike sa ngayon. May epekto na rin yung ating modernong panahon. Bakit kanyo? Pag nag-announce sila ng transport strike, mag-a-announce din naman ang mga eskwelahan. Online muna tayo. Online. Yung ating mga klase. So, walang lalabas na estudyante. Wala nang mapeperwisyo. Kaya medyo talo ngayon yung mga transport strike na yan, mga kaibigan. Dala ho ng modern technology. Dati-rati, takot na takot yung mga estudyante, mga school managers, sapagkat mababawasan yung kanilang school days
dahil sa transport strike. Ngayon hindi nagaano dahil nga itong pag kinounter ng mga eskwelahan at mga estudyante yung tinatawag na mga strike na yan sa pamamagitan ng homeschooling. Ngayon, sa cellphone na lang muna tayo magkaugnayan sa inyong mga laptops, sabi nung kanilang mga professor. Tuloy ang assignment. Hindi nga lang nagkita yung mga mag-girlfriend, mag-boyfriend sa high school at sa college. Sarap ngunit tayo ng mga panahong bata-bata pa tayo, no? Na kung saan ay kasama dyan sa high school life yung inyong mga love life, mga puppy love. Tuloy-tuloy ho sa mga karagdagang pang balita ngayong early morning. Ito yung Manila International Airport Authority ay may babala laban sa mga scammers na nagbebenta sa yung mga lost luggages. Yan, meron ho kaming mga nakuwang mga lost luggages, unclaimed, binebenta daw. Itong mga scammer na ito, naglabaso ngayon ang MIAA ng babala sa ating mga kababayan sa publiko laban dito sa social media accounts claiming na lost pieces of luggage mula po sa Ninoy Aquino International Airport. Dito sa kanilang press release, sinasabi yung airline operators ay mayroong malinaw at established na protocols sa pag-iingat po dyan sa mga at disposal ng mga unclaimed, lost, left behind items. Hindi ho yan basta sabi nga ibebenta, no? Yung pagbebenta dyan sa mga item na yan online ay hindi ho kasama dyan, ano? At ma-appeal sila doon sa mga kababayan natin na mag-ingat, maging mapanuri laban dyan sa pagbabrowse sa internet at laging tumalima dun sa pag-iingat at pakikipag-ugnayan dyan sa mga online sellers. Kasi may mga online sellers, kunin mo na ito, half price, kundi man 1/4 of the price sapagkat ito'y galing sa airport. Yung mga unclaimed items na kuha namin, binili namin, mas mababang halaga. Naku, nakakagat naman kayo. I-Gcash mo na lang yung bayad. At i-deliver namin sa pamamagitan ng mga motorcycle delivery boy. Itong binili mong item. Lalong-lalo na yung mga nabibilan ngayon online, yung mga produkto. Dahil tinatamad kayo mag-shopping, shopping online na lang kayo. Yung inaasahan ninyong produkto, malayong-malayo doon sa litrato o sa pamphlets na kanilang ipinamumudmod para bibili nyo, maaakit kayo pag dumating sa inyo. Sipin nyo, ako kumuha ng electric pan online. Abay, nung aking patakbo yung electric pan, kalahating oras lang umikot. Banda huli. Di na umikot, ayaw nang gumalaw. Sabi nung aking kasama sabi ni Oyi hindi, yung ulo mo na lang tito ang iikot mo. Ay nako. Yan ho, kalinsabay ng modernong teknolohiya, mabilis ang mga remedyo. Ganyan din ho ang nangyayari ngayon. Nagiging mabilisan ng pangluloko ng marami ho sa ating mga, sabi nga natin paliwak na mga kababayan. Alright, napakabilis ho ng oras mga kaibigan. Nakatapos tayo ng isang linggo, isang singkad na linggong pagsasama sa kabuuan ng ating program sa ating 5 Day sa Wika podcast dito po naman sa Radyo Pilipino. At syempre pa, pag-araw ng Sabado, ako'y bumabalik dun sa mainstream mga kaibigan. Hanapin nyo na lang pag Sabado 9 ng umaga. At tuloy ho tayo sa ilang mga paunahing pagsapa ng impormasyon at mga balita sa pamamagitan naman yan ng mga local stations natin sa kanilang mga local programs. Siyempre, meron silang mga local advertisers yan na sumusuporta din para ho naman sa ikauunlad ng ating mga kabahagi at ng ating Radyo Pilipino. Yung mga ibinahagi kong balita sa inyo, baka kayo nakatulog na naman. Balikan nyo na lang mamaya. Basahin nyo rin dyan sa ating website yung ating mga balita, www.radiopilipino.com. So with that mga kaibigan, happy weekend! Ingat ho sa mga uuwi sa kanilang mga nearby provinces. Yung uuwi weekly. And of course, kung kayo naman ay may pangapupuntahan, lagi ninyong tatandaan at huwag nyo kakalimutan, magpapaalam kayo, magte-text kayo dun sa inyong mga iiwanang pamilya nyo at kabahagi ninyo para at least di sila nag-aalala at meron kayong mga huling messages
na maiiwan sa kanila o papunta ako sa ganito. May mangyari man sa inyo, matetrace kayo dahil doon sa trace sa huling message ninyo kung nasaan kayo. No? Yun ang kahalagahan ngayon at benepisyo ng ating modern technology. Itong ating program, tulog na naman kayo. May mga nag-text sa akin, Ka Edwin, nakatulugan kita. Babalikan ko na lang kita. Kaya kadalasan pagdating ng hapon, ayun, dumarami yung ating mga viewers. So with that, mga kaibigan, Engin Naglaisi, thank you ha. And of course, ating mga kasama Ramaloso, thank you din. At sa ating mga bossing up there, maraming salamat po sa inyo for trust and confidence. At lahat ng ating mga palagiang taga-subaybay. Nabati ko lamang yung ating mga kaibigan sa bahagi ng Bulacan na nangungumusta. Yung iba yung mga opisyal na ng barangay, tapos na. Ayoko na kayong batiin. Maraming salamat mga kaibigan. Ako po si Edwin Eusebio. Hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi nawa pong sumatin. Bye! Inyong natunghayan ang Asenso Agri-Negosyo kasama si Edwin Eusebio. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRL 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino.